right, it's Tuesday, January 7, 2025. Kamusta po ang unang linggo nyo ng bagong taon? Kamusta? Kamusta? Ikaw, kamusta Bago ba? linggo? Oo. The Tuesday pa lang ngayon. Oo, but the first 7 days, I guess. Wala pa, Oo. Wala pa eh. Wala pa masyadong Tuesday ganap. pa lang. Tuesday Excited pa. ka, no? Oo, I like your color. Thank you. Oo. Oo. Medyo kinontra ko ngayon naman yung itsura nung panahon, medyo madilim sa labas. But again, isang linggo na po ang nagdaan sa 2025. As the saying goes, one day at a time lang. Magandang hapon po sa ating lahat. I'm Denise Tan. Hello, Tita Denise. Ako po si Lord De Vera. Iniisip pa rin ba ang gastos, ang butas na bulsa sa pitaka during the holidays? Ika nga ng kanta, let it go. Tapos na yon. Kikita ka pa rin. And for those of you with budget so tight, libre po ang afternoon delight. Okay, again, magandang tanghali po, magandang hapon po sa inyong lahat. As usual, late lunch ulit tayo. And to answer your question, yes, iniisip ko pa din yung ginastos ko last year. But, kaya nga, time to move on. Deserve naman nating lahat, no, na medyo maghanda at the end of the year during Pasko at nung Medianoche, bagong taon. But dahil nga kailangan natin medyo mag-recover sa ating finances, medyo step back muna tayo. Ating delight of the day ay yung mga hindi na kailangang isipin. We have rice with no cook ulam na itlog na maalat at kamatis. So, isang pirasong kamatis, wag dapat sayangin kasi 20 pesos Oo na rin nga yun, isang piraso. Mas mahal pa yan sa itlog na maalat. Grabe, ano? Eto, yung total cost ng ating lunch ngayon ay nasa 174 pesos. Seryoso? So, oo. So yung Pareho na. sa ano na, Dalawang lahat-lahat na. isa. Oo. Okay, So sige nga. 40 pesos, 20 isang cup ng kanin. Uy! Mahal na rin ang Talaga? kanin, ano? 102 pesos naman for salted eggs kasi apat po yan. So 25.50 isa. Ito yung sinasabi mo. Yung kamatis, 32 pesos for two two. tomatoes. 16 pesos. Nahiya pa ng konti. Nahiya pa ng konti, oo. Pero alam naman natin, no, sinasabi nga nila, nasa 200 to 250 pesos na daw ngayon per kilo ang kamatis. At sobra-sobra talaga yung... Sa sinabi ng NEDA. sa sinabi ng NEDA kasi, if you remember last year, ang sinasabi nila, a Filipino daw is not food poor kung kaya niyang maglabas ng 64 pesos per day. Pero yung 64 pesos, pang 3 meals. Paano? Magtawag tayong taga-NEDA. Subukan natin sa bigyan ng 64 pesos. Alam mo na, ang dami ko pinanood before nito, no? Mga YouTube videos. Sinusubukan nila yung 64 pesos. At syempre, nagkaroon ng mga konting skits. Yung iba, magluluto ng sinigang, pero isang strand lang ng kangkong yung bibilin sa palengke. Okay. Mga ganon. Kasi, paano mo nga naman ipapagkasya ang 64 pesos na may tamang nutrisyon? Minsan hindi na nutrisyon talaga iniisip Laman ng tao siyan. eh. Oy, laman siya na lang eh. Oh. Alam mo, kung tutuusin lang, kung yung karton pwedeng kainin, kakainin talaga ng Pinoy. At ang chismis, yung ilang mga siomay daw. May extender na karton. ganon. Masarap naman ba yung karton? Bakit hindi? Oo. Ngayon, okay. So, hindi lang naman yung economics yan. Kunyari, magluluto ka ng ganon ka magkano gagastusin mo doon sa gas? Diba? O minsan, kung hindi gas ang gamit mo, yung kuryente pa ng mga ganon. Oo. Medyo sabihin natin na from an economic point of view para sa maraming tao, yung economics na talagang nararamdaman nila yung pinch pagdating sa bulsa, hindi maganda ang simula ng taon. Mukhang ito ba'y magiging election issue, Tita D, no? Sa midterms, tingnan natin. Alamin natin, Pero alam mo naman, Pinoy, mabilis makalimot paminsan-minsan kahit ilang buwan lamang. Ay, ano to, ikaw ba yung nakapanood doon ng Squid Game? Ano kinala? Hindi, meron Squid kasi- Game? oo. Hindi ko pa natatapos. Yung season 2. Inabutan mo na yung part, ay naku, baka mag-spoiler kasi. Anyway, meron kasing isang scene doon kung saan pinapapili sila ng pagkain o kaya nung... Yes, sa first Oo, part pa lang nun, di ba? So parang it's a quick solution or the possibility of something else. So ang nangyayari, madalas ay kinukuha natin yung quick solution. Di ba? Well, oo. May medyo makulay na dialogo na usapin ito, Tito Dino. Kasi pinapakita rin ito minsan yung tinatawag na gambler's mentality. That sometimes a gambler will actually decide against his own
his own safety at mas pipiliin yung what if. Oo. Pero kung Pinoy yun, wala na yung ino-offer ng bread roll na yun. At hindi pa rin siya mananalo nung lottery. No, kasi, at yun nga yung buong premise, I think nung buong Squid Game. Serye, May chance ka na mag-survive. May chance ka na i-protect ang sarili mong buhay, mabuhay. Pero nag-vote pa rin sila against their own self-interest, against their own self-preservation. Correct. At mas pinili nila to keep on playing. Kasi ano to parang ang nangyayari, it's self-preservation versus fantasy self. Yung parang what I could become. Diba? What you could become, or para sa iba, yung thrill din na may risk involved at ayaw nila aminin ito sa mga sugarol, ganun eh. At kapag nanalo sila, see, I told you so. Diba? Pero may hope din na perverse sense na sa mga ganun. Kung ikaw papipiliin, bread roll o ang matindi pang eksena, wala naman tayong gini-give away dito. Yung tinapak-tapakan. Oo nga, ni no? Pogi, Oo, just to really make a point. Oo. Parang, sayang yan. Oo. Ikaw ang nagsayang. Ikaw yung nagsayang. Correct. Pinapapili ko kayo eh. Diba? Ito hindi natin kailangan. Pero kung Pinoy yan, kakainin pa rin natin yung inapakan niya. Kasi nag-isupot naman eh. Actually, I was gonna say. Diba? Fight! Kung kailangan mo talaga at Oo. nakasupot naman. Pero may bansa, pag-uusapan mo ngayon, siguro yung bansa na nararamdaman din nila yung higpit sa ekonomiya. Ito na nga, yan ang sa mga storya natin on social media. First up is on the Associated Press. Canadian Prime Minister Justin Trudeau resigns as Liberal Party leader and will soon step down as Prime Minister. Nakaw. We're going to talk about that, but first, here's an analysis from AP. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Justin Trudeau has been Prime Minister for nearly a decade now, and the average shelf life of a Canadian Prime Minister is about 10 years. He's wildly unpopular in Canada, as many incumbent leaders are across the world post-COVID, inflation times. And I think Canadians have started to tune him out, or have been for the last few years in particular. So there is a wide clamoring in the country for a new prime minister. Certainly in legacy, you have to talk about the pandemic. A lot fewer Canadians died in the pandemic than a lot of other countries. And that was due in part to vaccine mandates and also lockdowns in the Canadian provinces. He came in after 10 years of conservative rule and kind of restored a liberal ethos and a liberal identity for Canada. In the next 2 months, the Liberals will decide who will go up against Pierre Poilievre, who is the likely next Prime Minister. He is way ahead of the polls. And after 10 years of Liberal rule, Canadians may shift towards the right and elect a Conservative government. Pierre Poilievre, the leader of the Conservative Party, has long been known as the kind of the attack dog, the attacker-in-chief for the Conservative opposition party. He's been very effective in getting his messages across and attacking Trudeau. So they're not thrilled that they're not facing Trudeau in the next election. They would have loved to have faced Trudeau in the next election, because that was what the ballot question was going to be, and perhaps still will be, depending on who the Liberal leader is. Yan. Oo. So, ang dami kong binabasa, Lord, na actually mga comments online. Yung mga sinasabi nila is, the main sentiment is hindi nafe-feel daw ng Canadians na nakabawi sila ever since dumaan yung pandemic. One big factor also is the border control, dahil nga parang yung napansin daw throughout the years din, parang sobrang dami nang pumapasok masyado daw sa Canada. Immigration in general. Correct. Ano? Oo. At sinasabi nga na isa daw sa mga responsable o mga sanhi ng high cost of housing is yung influx nga ng immigrants. At once upon a time kasi, very famous ang ng Canada, no, nang kinukuha mga immigrants, yung at least yung mga educated, no, may education attainment. Ngayon, after ng pandemic o during, binuksan lalo
At mas doon talaga nagkagulo. Sinubukan bumuelta last year actually. Actually, it was, if I'm not mistaken, it was Peter Polyev mismo na nagsabi na, oo, sinubukan bumawi last year, but it was too late na rin. Pero binanggit pa si Polyev, in terms of conservatism, mas right-leaning pa ito than yung previous conservative leaders ng Canada. So, again, yung parang sa cultural movements, you always elect yung reaction mo doon sa kumbaga sa umiiral. So ngayon, tremendously liberal, umabot sa punto na hindi naging popular at na may backlash. Kaya ngayon, ang tendency mag-vote ka versus that at pipiliin mo yung mas hihigpit. Yung babalik sa mga old school conservative values. Well, hindi naman talaga ito resignation. Pero kung uusapin dito kasi ng yung surveys, popularity ratings ni Trudeau, isipin mo, yung sarili niyang finance minister na si Chrystia Freeland ay nag-resign. At yun ang pinaka-close, kanyang second in command at parang pinaka-alay niya, in an aide, nag-resign. Ito ay, sabi nila, nabanggit kanina sa report, natural cycle ng mga Canadian. Yes. Hindi lang, pero take note, hindi lang ito sa Canadian leaders. In fact, ultimo si Margaret Thatcher, yung Iron Lady ng Britanya, umaabot talaga sa punto na kahit gaano kakagaling, may mangyayari yung shift sa lipunan. Yeah. At ito ay ikaw, since ikaw yung in charge ng mahanap ang tao ng masisisi at puputukan. Kaya nagkakaroon ng mga diktador. Tita Denise. Because kung ang tipo, ganyan tipo, kung hindi ka nakikinig sa tao at feeling mo mas tama ka, masihigpitan mo ang hold mo sa office. At magiging diktador ka. At magiging magkakaroon ng oppression sa mga kumukontra sa'yo. Pero, again, hindi talaga resignation itong ginagawa ni Trudeau. At tandaan natin, yung binanggit niya kanina is, I intend. Yes. Oo, yun yung mismong words na ginamit niya. I intend to resign. Hanggang May kapalit. kapalit. At yung kapalit na to, a nationwide search for the next leader. So, isipin mo, may tinatawag na proroguing. So, in effect, this is suspending the parliament. So, walang activity sa pwedeng gawin ng parliament. Yes. Dapat kasi magbabalikan sila January 26. or 20. Pero yun, so Marso pa sila muli magkukonvene para muling makaboto. But then again, ang partido nitong si Trudeau ay fighting for second or third place at most. At malabo nang sila ang mangibabaw talaga. Pero isa rin dyan, talagang patuloy ang pagtotrol kay Trudeau ni Donald Trump. Oo, yan ang susunod nating storya, this one, on the National Post, actually, trolling of Donald Trump. The U.S. President-elect again suggests that Canada should join the U.S. after Trudeau announces resignation. Isa kasi sa mga sinabi dito is hindi na daw kaya ng, is this a tweet? Pero may sinabi si Donald Trump na hindi na daw kasi kaya ni Canada yung high taxes na i-impose dun sa kanilang mga exports. So, 25% at dito, in effect, ito ay nagre-reflect pa rin kay Trudeau, At kung tutuusin mo, nagmumukha siyang weakling lumalabas. Well, good guy naman kasi si Trudeau talaga. Hindi siya yung parang ni Trump, pero merong video ko, ewan ko napanood mo to dati. Yung mga pogi boys like siya, si Trudeau, kasama yung si Mexican president, si si Macron. Hindi, meron pa yung presidente ng Mexico, yung pogi Mexico, si Enrique Peña Nieto. Oo, Ayan. nag-uusap-usap sila, yung parang mini-mean girls sila si Trump. Ang tawag sa kanila is Apex Hotties. APEC hot. APEC Hotties. So ang hirit ni Trump ay nung nakiusap si Trudeau sa Mar-a-Lago mismo, pinuntahan niya si President-elect Donald Trump. Nang baka pwede niyo i-rethink yung 25% yung mga tariff na mataas sa ipapataw ninyo sa mga sa exports ng inyong kapitbahay lang naman. Correct. Hiniritan siya ni Trump na ba't pumayag kayo na ang Canada ang maging 51st state. Oo. Medyo
pambwisit yun, Ang nakalagay nga dito sa sinabi di umano ni President-elect Donald Trump, if Canada merged with the US, there would be no tariffs, taxes would go away, would go way down, and they would be totally secure from the threat of the Russian and Chinese ships that are constantly surrounding them. Together, what a great nation it would be, sabi. Alam mo kung tutusin mo, halos mas pwedeng madaling puntahan ng Russia ang Canada doon sa may northern part. Although, of course, tatawid sila ng Alaska. Pero, okay, ito ay wala naman talagang kalaban theoretically, historically, ang Canada. Itong recent modern history. Although meron silang weird tiff ng Indian leader na si Modi. No? But Yung mga Sikh immigrants, so matindi ito, may ban, kontrahan sila ng ban. Pero alam mo, yung joke nila, kung bakit daw talagang galit itong si Donald Trump kay Justin Trudeau. Bakit daw? APEC baka mo. Sa APEC din Ayan. nangyari ang picture na ito. Diba? Hindi pala APEC, G7 Summit. O yan, no? Noong... Ang kanyang may bahay. Diba? Actually, mas bagay sila eh. Diba? Tingnan mo, parang ito yung father-in-law niya, si Trump. Parang mag-ama sila. Pero yung look of love na tinatawag, Tita D, bilang babae, ano Dito ang basa mo? Sa angulo din kasing ito, mukhang mas malapit, yung kanilang... Oh my God! Siya ang First Lady ng Amerika. Never natin nakitaan si Melania Trump ng ganyang reaksyon. Pagkatabi ang kanyang asawa sa kahit anong event, maski sa mga immigration as a inaugurations, walang ganyan. Siguro, naisip ko yung dialogue may dialogue ka na in your head. Mamaya ikwento mo sa akin kung ano yung dialogue. Canada. Okay. Anyway, si Trudeau lang trivia. Go. Sinong iba pang world leader kilala mo na kumain Nang sa Jollibee? Oo nga pala. Ito yung APEC. Yan. Oo. Siya ay pumunta sa anong branch ba? Ito, Malabon ata. Oo. Or sa Caloocan. Basta doon. Sa northern part ng Manila. At kita mo naman talaga, si Trudeau sanay sa mga people of different colors. Iba-ibang mga lahi. Yung multiculturalism ng Canada. Pero may mga kumain talaga siya ng Sumibog talaga Ano siya. kayang order ni Trudeau? At may mga bata po, kita mo, di ba? Marunong ang kuya mo eh. Correct. Marami kasing noipi sa Canada. Oo. Naku, naglo-load pa. Naglo-load pa, hindi tayo nagbayad ng load o ubos yung load natin sa internet. Anyway, yan. Ayan. Diba? Ay, ano tong hawak niya? Nakasupot pa. Ano yan? Mukhang Anong take out yan? out. Mukhang Jollibee din kasi may Jollibee marking of course, pero ano siya? Anong manok? Mukhang manok pwede kasi Pero bakit ganyan yung kahon? Nakakarton Pangmaramihan. Hindi, naka-side view. Mukhang ilalim yan Mukhang ilalim yung part na yun. Marunong ang kuya mo. Tingnan mo kung iba lang yan, hindi makakalapit yung dyan. Of course, may security yung nakita doon. Pero ito, tingnan mo, kung makayakap yung store manager kay teka, kuya. pakita natin hindi nakikita. Yan. Ayan. Diba? Kita mo, sumobra pa yung foundation ng ibang mga ate. Nagmadali. Ito yung part na yan, Diba? talagang nakadikit, Hindi, because, alam mo, actually, again, I was watching a few political analysts, Sabi nga nila, ano yung magiging legacy na iiwan ni Justin Trudeau? Sabi nila, they feel like the history books will be good to him kasi I think. madami rin naman daw siyang na-contribute even with healthcare, yung mga childcare na support. I think $10 ngayon yung per household. I'm just not sure if it's per hour na $10 ang binibigay na na budget for that. Ano pa ba yung meron akong mga binabasa kanina na he's well-loved. He's also well-loved. Kaya lang again, because nag-shift yung economy, nag-shift yung mga pangangailangan ng mga tao, may shift talagang politically na mangyayari also. I stand corrected sa Tondo branch pala yan sa North Harbor. Nung mga panahon na yun, medyo bagong bukas pa lang siya. Alam ko yun kasi nakakain ako doon nung nag-shoot kami. A few days before bago dumating ang Tito Justin mo. Ang sagot sa tanong natin, he ordered Chicken Joy with rice and strawberry tea float. May strawberry tea float pala.
Ever? Nagkaganon pala? May mga, alam mo yung mga desserts ito eh. Minsan mga good for 1 month lang. Mga special menu lang. Baka naman gusto nyo palitan kasi medyo nagsasawa na yung mga tao sa peach mango pie. Manawagan ka naman. Balik yung strawberry float. Love ko yung peach mango pa eh. Alam mo ba, malaki ang ranking noon sa mga chef. Talaga? Oo. Favorite ko yun. Kasi nung bata ko, yung dad ko, lagi niya ako pinapasalubungan ng peach mango pie. May peach mango pie ng kabataan mo. Oo naman, meron. Malaki pa noon, mahaba pa na na pie. Bata ako, ang may walang dessert yata ang Jollibee. noon. Totoo. Burger pa lang. Kailan lang ang Sunday? Actually, McDonald's ang may mga Sundays. Ibalik niyo yung milkshake, yan. Pwede. Oo. Lalo ko nung maraming milkshake flavors sa McDonald's New Frontier. Nako. Kanya-kanyang tao talaga. Kanya-kanya talagang hilig yan, pero eto, parang halos ata ng tao talagang gustong-gusto and well-loved itong pag-uusapan naman natin next. On the Philippine Star, Pasig City Mayor Vico Soto again tickles the funny bones of netizens. And here's a trending clip. Mga kapwa ko Pasigenyo, kung ang 2024 ay naging year of breakthroughs, ang dami talagang breakthrough. Ang 2025 naman, sa palagay ko, ay magiging year of growth. Pagpapalawak ng mga programa katulad ng local senior pension at marami pang iba. Kaya tuloy-tuloy lang po tayong magtatrabaho. Salubungin natin ang bagong taon, ang buong sigla, na punong-puno ng pag-asa. Muli po akong bumabati sa inyo ng isang maligayang 2025. Have a blessed New Year, everyone. Hindi ko na-gets. Kasi nag-exit frame siya. Oo. Parang nakaano siya, yung typical computer chair na may Oo, gulong. oo. Pero dahan-dahan siya umaalis na ganun. Oo. Ang ganyan, parang gumaganyan lang siya. Parang PowerPoint transition daw, sabi na ng direct. Okay. Meron pa squat ako na wala. So. Pero yun na nga, natuwa yung mga netizens. Kasi yung last time, yung sa cellphone naman niya, yung sinasabi na parang yung cellphone daw parang naglalag or something na halatang halata daw na hindi bumibili ng bagong cellphone itong si Mayor Vico. So yun lang, magkasunod na ganyang instances na naka-live siya, kaya natuwa na naman yung mga netizens. Yan ang youthful energy, no, na alam kung paano mas tatatak ang isang mensahe. At kung isang diretsong message lang yan na pangako of optimism, hindi magiging viral yan. So, ang leadership in the new era, Natatawa pa din ako. Go ahead, sorry. ay kailangan ng ganyan. Gusto kong gayahin kaso wala palang gulong itong inuupuan natin. Wala nga, kaya nga nag-squat ako, sabi ko sa'yo. Mayabang, kaya mag-squat, Ikaw nga. kailan ka? Ikaw nga. Kaya naman. Pero papawisan ako agad. Medyo nag-ano nga yung nandito ko, forehead ko. Oy, ito sa mga exercise, sa mga walang time mag-exercise pero let's say gusto mag-burn ng calories. Ano? In theory, no, ang pinakamalaking muscle, pag na-engage mo yung pinakamalaking mga clump ng muscle sa iyong katawan, mas tendency mo sa marami kang sinusulit na calories. So, squats. So ito, yung ano bang tawag dyan, tita? Thai? Hindi, may technical term for Somebody that. text me. alam, Kalimutan ko. Alam ko ito yung gluteus maximus, yung pecs, no? Ito yung... Alam ko lang yung hamstrings. Ano yung sa harap? Nakalimutan yung ko. squats daw, ang mabilis talaga. Gusto mo mapagod agad? Squats. Alam niya ng mga nag-ROTC at yung mga pinahihirapan sa mga training at sa mga initiation. Diba? Subukan mo, 6 lang nito. In fact, kasama raw yan sa workout ng mga preso. Yung squats. Kita mo, di ba, bira yung mga nasa loob, mga nagagaling sa loob. Quads. Quad, yes. Bihira sa Amerika, yung mga preso na lumalabas na hindi buff, di ba? At least kung paniniwalaan ng mga pelikula. Yung maliit na seldang yun, imbis na masira ang mga ulo nila, nag-workout sila. Alam mo, At yung burpees, isang kasama doon, at squats. alam mo honestly, singit ko lang mabilis before we move on. Yung dati kong coach, nakasalubong ko dyan sa labas, naglalakad ako, morning walks ko. Tapos sabi niya, if back to zero ka, what you can do is literal yung mga push-up sa wall, Yes. push-up sa wall, konting sit-ups, tsaka squats. Yan din yung mga isa sa sinabi niya. Sobrang basic lang. Yung push-up sa wall, medyo
madugas pa yun eh. Pero squats talaga, Oo. hindi mo pwedeng dayain No, yun. pero ang sabi niya kasi, hindi mo kailangan pahirapan kagad yung sarili mo. Okay lang as long as the muscle is working muna. Parang warm up. Correct. Oo. Tapos saka mo gawin yung sa floor pag kaya mo na. Mhm. At mahalagang warm up, Tita Di. Bago kayo gumawa ng kahit ano, konting-konting, painitin muna ang katawan, parang makina yan. Pero, ang gusto kong malaman, ano kaya napanood na kaya ni Mayor yung The Kingdom? Ay, napanood niya. Napanood niya, oo. Na meron siyang isang video na lumabas na parang sabi niya na okay, parang nagbigay siya ng comment, sabi niya, okay na, hindi naman ako artista. Oo. But speaking of showbiz... Tatay naman niya yung bida. Ayun na nga. Pero yun na nga, may interview siya. Napanood niya, mukhang napanood niya naman. Ito, usapang local showbiz muna tayo. The hit series Lavender Fields is ending soon, but it promises on one explosive finale. News 5 correspondent MJ Marfori has the story. Pasabog ang unang work week ng taon. Isang bonggang red carpet fit for superstars ang inilatag para sa mga cast ng top rating na Lavender Fields. Pa-thank you ito ng mga cast na sina Jolina Magdangal, Janine Gutierrez, Jericho Rosales at Jody Santa Maria sa nalalapit na finale ng drama action series. Sabi nga nila, all good things must come to an end. Kaya naman last 10 days na po ng hit Dreamscape serye na Lavender Fields. At ang pangako nga ng cast, mas marami pang plot twist at pasabog. Weeknights yan syempre sa Todo Max Primetime ng TV5. Kwento nga ni Jasmine Flores / Lavender. Ito raw ang naging reaksyon niya nang makita ang script ng ending. No spoilers, syempre. Dami pang nangyari. Kasi na lang kami nun, weeks 8 and 9, yung scripts na yun yung pinaka-last eh. Tapos pagdating ng week 9, ay, akala ko tapos na, hindi pa pala. Ang daming plot twist pa rin na nangyari. So, parang naisip ko, kung ako as an actor, na-excite ako dun sa mangyayari, mas na-excite ako dun sa, of course, sa mga manonood na magugulat din sila. Maging ang karakter ni Jolina Magdangal na si Lily Atienza, palaisipan din ang kanyang final eksena. Nung sinushoot na yung kalahati to ending, dalang-dala talaga ako. Kung makikita niyo yung mga eksena ngayon doon, lahat na yun parang fresh na fresh sa akin. So nalaman na nga nila na si Camila ay kay Jasmine. So paano magle-let go ngayon si Lily? Ano ba talaga na tuluyan na ba siyang magiging mabuti or saan na ba siya mapupunta? Pero trivia, alam nyo ba na dapat hindi tatapusin ni Jericho Rosales ang Lavender Fields pero naiba ang ihip ng hangin. Imbis na guest role lang siya, ay bumida na rin siya bilang si Tyrone De Vera. Best decision daw na niyakap niya ng buo ang serye. Hindi lang tumatak ang karakter niya sa Lavender Fields. Nakilala rin niya sa TV series si Janine Gutierrez kung saan sila nagka-developan. Sa promo interview pa nga natin dito sa OBP, umaming kinilig si Echo kay Janine. Pero may update siya dahil nitong holidays ay nag-celebrate na sila kasama ang pamilya ng isa't isa. Level up na nga talaga ang relasyon ng Echo Nin. It's a different season now and we've entered a new energy kami ni Janine because we met during the show and we got to know each other as persons and then artists and then we really enjoyed working together. In fact, we're so bitin to working together kaya that's one of the reasons I was like, okay, let's do another show kung meron or another film. Nabisto naman sa vlog ni Janine na may tawagan na nga ang dalawa at ang pet name nila ay Baba. Spirit ba na kami nagsabing Baba? Nakakatawa. Bakit Baba? Actually, mga kwento yon. Parang may mga iba pa siyang origin. Ba't nga ba? Sana sabay na lang kami nandito, no? No, I guess parang magaan lang lahat. So, not too careful. Yung parang chill lang and in the moment. So, masaya. Matatapos na ang Lavender Fields, pero may follow-up project pa raw agad ang Echo Nin. Kaya abangan. Panoorin ang huling 2 linggo ng Lavender Fields, 8:45 p.m. sa TV5. You're trespassing. Ikaw, Kim. Anong teorya mo kung saan galing yung Baba?
Di ba yung baba is really a term for like a term of endearment? Yun ang alam Ano? ko baba. Alam ko Gusto nga. sa Forrest Gump, di ba? Eh, yung Baba best Gump. friend niya. Oo, best friend niya. Oo. Eh, gotta go back to Baba! Ito, ang sabi ng aking AI, used as an affectionate form to address, a brother. Di ba? Yun yun eh. Oo. Parang gano'n, parang No, pre. baba is a term of endearment mainly given to boys. Oo. Baka nanood sila ng Forrest Gump. No? At nagbuhatan sila. O, tapos, Baka ano siya, parang sa Korean, yung oppa. Pwede sa older brother or older male Pwede rin sa figure. jowa. Pwede rin sa... ganun. Baka. Hindi natin alam, ano? Hindi naman masyadong sikat yung baba sa atin, Baka- sa Pilipinas. aabot ba balang araw may dialogue na, ang baba naman ang tingin mo sa akin? Bobo, Kochi! Okay, binabati namin ngayon ang lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Laya siya bigla. Okay. Masyado mabilis. Aray. Mabagal yung kay Mayor Vico eh. Okay. Ating mga Okay. viewers, of course, Alex Fuentes, always present and listening. Nandiyan din si Ralph Domingo. Happy Tomato Week, the lighters. Grabe. Isang linggo ba tayo Nagmahal na magkakamatis? talaga. Baka mga matis tayo niyan. Ito, si Tito Rafael. Oh, Tito Rafi. Tuesday ulit, laban ni Tu. Alam nyo na yun. Tuli yan, tuli. So mga kababa natin dyan. Okay, Bea Dalisay. Hello, Tito Lord and Tita Denise. Maraming salamat po sa palaging pagbate. Naku, maraming salamat din for always watching. Alam mo, kung may chance lang tayo, wala tayong ibang gagawin sa programa ito, pwede basahin lang mga pangalan nila at comments nila. Marion Laja, a.k.a. Raja Laya. Bea At sa Dal- mga kamag-anak ko sa Canada. Canada. sila. Oh. Sa mga taga Vancouver, sa mga taga Montreal, mga taga Toronto. Oh, yung mga doon na pinanganak kasi yung mga sandpits ko eh. Mukha pa rin kayong mga Indio, huwag kayong mag-alala. Okay. At sa mga taga Canada, Eh, mawawala kayo yung pag binuksan nila yung border nila pag naging 51st. Ang laki state naman ng Canada, di ba? Kung 51st. sobrang laki, no? Sobrang laki ng Canada, totoo. Actually, ang Canada, ang pinakamalaki in terms of land area na bansa sa buong mundo. Abangan natin kung anong mga, kung may mausong bago mga salita. Okay, Bea Dalisay, nagpahabol. Grabe, ang mahal na daw talaga ng kamatis. Siguro na-experience na rin yan. Eto, si Rudel Alcantara. Good afternoon to you both. Watching sa YouTube using bagong install na Wi-Fi. Itlog maalat, kamatis, sibuyas. Masarap yan. Namnamin. Ang mahal nga lang ng kamatis. Si Ehi Epic. Happy New Year, Tito Lord at Tita Denise. Absent 4 weeks daw dahil nag-Osaka ang Tokyo for the Wow. holidays. Good for Wow. you, nakapagpahinga ka at Sana nakapagbakasyon. all. Oo. Elmo Cardenas, watching from Montalban, Rizal. Oh, wow. Sino Sana pa? all. Ay, ito, si Mike Policarpio. O, Tito Mike. Tito Lord and Tita Denise, mas masarap ang Jolly Spaghetti sa Pinas kaysa sa Canada. Talaga? Malamang. Feeling ko kasi may mga bagay na gaya ng minsan yung klase ng yung ketchup na ginagamit natin. Tsaka kailangan din kasi i-tweak. Diba? Pansinin mo, bakit iba-iba ang, let's say, McDonald's o ang Jollibee sa iba't ibang bansa? I-retain mo yung majority ng menu, pero kailangan mo din mag-adapt, of course, sa Correct. kung ano yung nakasanayan ng Dahil may mga bansa. bagay na mura dito na mahal doon. Halimbawa, yung adobo sa ibang bansa ay hindi lasa ng adobo dito. Dahil yung suka na klase na meron tayo ay mahirap hanapin sa ibang bansa. Although may mga Filipino stores na naman. Ayan, alright. So, time to take a quick break hanggang 3:00 pa kami, kaya dyan malipit siya. Alright, magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera with Denise Tan. Now on to the news. La Nina is now prevailing over the country and Pag-asa is warning of its impact, particularly on Luzon and Visayas. The details from Mobile Journal, Francis Orsio. Hindi na lang malamig na hanging amihan ang dapat paghandaan ngayon. Mas maging alerto rin sa posibleng malawakang pagbaha at landslide. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng La Nina. Ang panahong sobra-sobrang ulan ang mararanasan. Kapapalit pa lang ng taon,
Inanunsyo na ng Pag-asa ang nagpapatuloy na pagbabago ng temperatura ng karagatang Pasipiko. Isang hudyat na ang La Nina nagsimula na. Buwan pa lang ng Setyembre noong nakaraang taon nang magsimulang magparamdam ang La Nina-like conditions. Yan yung kahit wala pang La Nina, danas na agad ang paunang epekto nito dahil sa magkakasunod na tumamang bagyo noong bare months. At ngayon, mas naabot pa raw yan dahil sa nagbabagong temperatura ng karagatan. Nakikita natin yung unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang kabaligtaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Saksi ang mga apektadong residente mula sa mga lalawigan sa Silangang Luzon at Visayas dahil sa epekto ng pagbaha at pinsala ng mga bagyo noong 2024. At ngayong Enero hanggang Marso, hindi raw malabong mangyayari ulit yan. Mas mataas na kasi ang tsansa ng above normal rainfall. Hindi man dahil sa epekto ng bagyo, kundi pati nasa iba pang weather systems na magbubuhos ng sobra-sobrang dami ng ulan. Kapag merong La Nina is mas mataas ang posibilidad na marami tayong ulan. It could be due to tropical cyclones and also yung mga other rain-bearing weather systems. Low pressure area, kahit hindi pa yung mga bagyo, intertropical convergence zone and shear lines, medyo magbibigay siya ng mataas na pag-uulan. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng may mabuong isang bagyo ngayong unang buwan ng 2025. Nagbabala rin ang ahensya na kahit magsimula na ang tag-init sa Marso, aabutin pa rin daw ang buwan na yan ng epekto ng La Nina. Kaya pinag-iingat ang mga nasa lalawigang nakaharap sa karagatang Pasipiko na nakikitang pinakamakakaranas ng epekto ng La Nina. Kabilang ang Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, Cagayan Valley at Central Luzon. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. Here now is a quick rundown of more stories on One News. A minor phreatomagmatic eruption was recorded over Taal Volcano at 7:34 p.m. on Monday. This was accompanied by a volcanic earthquake that lasted 3 minutes. Alert level 1 remains in effect at Taal, which means it is still in abnormal condition. Iglesia ni Cristo leaders and members will hold a peace rally on January 13. That's amid ongoing impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. INC is opposed to the possible ouster proceedings, arguing that the country has more pressing issues that need to be addressed. President Bongbong Marcos leads the cabinet's first full meeting for the year. This is Marcos's 18th cabinet meeting since assuming power in 2022. Among the topics in that sit-down are legacy and big-ticket projects and initiatives for official development assistance. Meantime, the Philippines sets a new record for rice imports in 2024. Grains purchased from foreign traders reached 4,684 million metric tons. This is up nearly 30% from 3.6 million metric tons in 2023. And the inflation rate rose to 2.9% in December last year. That's an increase from 2.5% in November of 2024. The main driver of higher inflation last month was a faster increase in prices for housing, utilities, and other fuels. On to another story. The PhilHealth is assuring that it has enough funds to cover expanded benefit packages this year. That's despite the fact that the state insurer is getting zero share from the national budget in 2025. And this story from News 5 correspondent Ria Fernandez. PhilHealth continues to expand the benefit packages for members despite not getting any subsidy from the government this year. Recently, the state health insurer has increased by 50% about 9,000 case rate packages. This is more than the hike of 30% in February last year. The case rate for pneumonia, for one, has increased to 19,500 pesos from 13,000. The rate expansion, though, is only for select medical benefits and may not cover diseases that require bigger coverage. PhilHealth said it will release a detailed list of updated case rates on its website and other platforms. In an interview with The Big Story, PhilHealth spokesperson Israel Pargas said they have sufficient funds to sustain its current and expanded benefit packages.
We have enough funds to cover for our current benefits and even the expansion of this benefit for 2025. So we also assure our members and all our public PhilHealth members that we will continue to provide our benefits and even improve on them. Pargas also confirmed that there will be no increase in premium contributions. Actually, dun po sa Universal Healthcare Law, ang nakalagay po doon, ang ating premium increase is at the maximum of 5% na na-reach na po natin noong 2024. So wala na po tayong inaasahan na any premium increases. Pargas added that they are also studying if PhilHealth can decrease the contribution of its members. Recall that lawmakers have criticized the state insurer for having billions of pesos in excess funds. For News 5, Ria Fernandez, We Are One News. All right, meantime, that traditional pahalik of the Jesus Nazareno has begun. And for updates, we have Mobile Journal, Amy Atienza live from the Quirino Grandstand. Okay, Amy, kamusta ang sitwasyon dyan? Gaano nakahaba ang pila? And meron ka bang rough estimate as to how many devotees are there already present? Good afternoon, Lord. At Denise, nandito nga tayo sa Quirino Grandstand kung saan inaabangan natin ang unang araw ng pahalik para sa Poong Nazareno. At kung makikita nyo sa aking likuran dito ay dumadami na talaga ang bilang ng tao. Nasa around 5,000 na raw kasi ang nakarating dito. Yan ay around 2 p.m. Pero ngayon, dahil nga labasan na natin daw ng mga office jobs, tsaka daw ng iba't iba pang mga trabaho, at tsaka pasukan na rin kasi ay talagang inaasahan pa nila na mas dadami pa yung tao ngayong araw. At dito naman sa likuran, kung makikita natin yung pilgrim naman ng Nazareno. At dyan nga, sa likod niyan, doon pinupunas yung pangabimpo, kaya towel naman ng mga mananampalataya at deboto ng Poong Nazareno. Amy, ano naman pinagkakaabalahan ng mga deboto dyan? Ano? I mean, we can see what's happening behind you. May mga nakapila, may mga hawak na panyo, bimpo. Pero while waiting, dun para sa iba, anong kanilang ginagawa? Actually, marami sa kanila dito nag-uusap-usap dahil iba't iba din talaga yung mga pinanggalingan nila. Meron din ako nakapanayam dito na galing pang Bulacan at talagang sabi nila ngayong Lunes na nga daw nila piniling bumisita sa Poong Nazareno dahil nga daw mas konti pa ang inaasahang tao. Dahil bukas at saka sa January 9 kung saan magkakaroon ng traslasyon, 2025 talagang inaasahan nga na mas maraming tao. Pero dito talaga medyo malumanay naman ang sitwasyon na nag-uusap-usap lang mga tao at nakikisalamuha sa isa't isa dahil nga din sa kanilang shared faith sa Jesus Nazarene. Amy, we also saw behind you kanina, no, nagpakita tayo, security personnel are in place. Ano naman yung mga security measures? Alam natin, merong gun ban, may liquor ban, pero ano-ano pa ba yung mga items na bawal dalhin dyan? Actually, pinagbabawal talaga na magdala din dito ng mga flammable materials katulad ng gas at saka alcohol. Bawal din dito na magdala ng mga sigarilyo, pati na rin yung mga e-cigarettes o vape na tinatawag natin. At bukod pa nga dyan, tulad na nasabi mo, Denise, bawal tayo magdala ng mga patalim. At on both ends naman ng exit at entrance dito sa Quirino Grandstand, talaga nakaantabay ang mga kapulisan, pati na rin ang ilang mga volunteers ng Quiapo Church para i-check lahat ng mga bags ng mga papasok ng mga deboto dito. So ayun yung mga bawal, pero bukod pa dyan, syempre paalala rin ng Quiapo Church talaga na magdala ng payong dahil medyo unpredictable yung weather ngayon dito. Kaninang mga around 1 p.m. to 2 p.m. talagang napakainit, pero ngayon ay nakakaranas tayo ng konting ambon dito sa Quirino Grandstand. Pagdating naman, Amy, dun sa pahalik, hanggang kailan ba yon at ano pa yung mga ibang activities na nakalinya bago yung actual traslasyon on January 9? Yes, sa pahalik, syempre 24/7 naman sila dito hanggang January 9 yan. Pero sinasabi din na aalis nga ang Poong Nazareno dito sa bago magkaroon ng sunrise ng January 9 para iikot papuntang Quiapo Church. Pero bukod pa dyan, meron din syempre pamisa ang mga Quiapo Church. At yun nga ang pinaka-inaabangan yung Misa Mayor na mangyayari sa madaling araw ng January 9. So ayun yung talagang inaabangan ng mga mananampalataya at syempre inaasahan din na dadaluhan ng mas maraming deboto ng Poong Nazareno. Pagdating naman dun sa traslasyon mismo, kamusta ba yung naging preparation at ano naman yung mga pagbabago o may pagbabago nga ba dun sa andas na gagamitin pagdating ng Huwebes?
Actually, nakapanayam din natin si Sir Alex Estraga na Technical Management Advisor ng itong Poong Nazareno. At yun nga sinasabi nila na meron na daw sun-proof yun dito sa parang andas ng Poong Nazareno. At yun nga, meron na din kasing ventilation. At syempre, inaasahan din nila na medyo madami nga ang sasampa, kaya yun yung nakabaksa talaga yung Poong Nazareno ngayon. At paslant daw kasi yung harapan niya para daw wala na masyadong makasampa. At yun nga, ang isa pa sa paghahanda nila, marami na daw volunteers at kapulisan talaga nakapaligid na ibababa kung sino man ang inaasahang sumampa doon sa imahen ng Poong Nazareno. Pero bukod pa dyan, syempre nakadeploy din ang ilang mga kapulisan around the area. At syempre, meron din ditong medic just in case nga merong mga may mahimatay o kaya naman makaramdam ng hilo sa araw ng traslasyon. Yan, sa January 9 yan. Okay, speaking of the area, ano naman yung ruta ng traslasyon? Meron bang binago doon? At saan mismo yung magiging entrance at exit points? Ang entrance point from this Quirino Grandstand, actually dito yan sa may Katigbak Road, sa Calao, sorry. Pero iikot pa yan at dire-diretso siya, dadaan pa yan ang National Museum of Fine Arts, tapos may madadaanan ding Jones Bridge. Actually, wala naman masyadong pinagbago sa ruta. Ang inaasahan talaga nila ay yung oras na mas mabilis sana yung magiging travel time ng Poong Nazareno mula dito sa Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church. So from Quirino Grandstand, iikot yan from dito. Tapos syempre dadaan pa yan sa may Quezon Boulevard hanggang sa makarating sa may Quiapo Church. Denise. Alright, maraming salamat sa report. Mobile Journal, Amy Atienza. Okay, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan with Lourdes Vera. Now in sports, the Philippine national handball team brings honor to the country. That's after competing in the 10th Singapore Handball Open Tournament. Mobile Journal, Denise Valdesancho has the details. Umaariba na naman ng mga Pinoy sa larangan ng sports dahil nito lang huling linggo ng December nang iuwi ng Philippine National Men's Handball Team ang bronze sa isang torneo abroad. Masaya ang naging holidays ng national team natin sa handball dahil nakapag-podium finish sila sa 10th Singapore Handball Open Tournament na ginanap nitong December 26 to 28 lang. At ang panalong ito, patunay lang ng paglaki ng handball sa bansa. 2012 lang kasi nang ma-develop ang programa. Handball, it's a team sport. It's an Olympic sport. It's like football, okay, so or more closer is futsal. Instead of kicking the ball, you use your hands, okay, your arms to pass the ball around and try to score a goal. Ayon pa kay Coach Joanna, with these wins, slowly but surely makikita ang development sa programa. It's a really interesting sport. Yep. But of course, you have challenges like facilities. We try to make do with what we have. Sa kabila niyan, kaliwat kanan pa rin ang achievements ng national team, both men's and women's. So this year, it was our first ever for any handball team, maybe indoor or beach handball, to participate at the world level, at the world championships. For that, it's just an affirmation that we were on the right track and we were doing something right with the program. Dagdag pa ni Rafael, the initial goal was to only gain experience from the tournament. 3 buwan lang kasi ang naging preparasyon ng koponan para rito. But the mindset that helped them clinch this win? Pilipino tayo, lalaban tayo. Ganon na lang yung mindset namin. Bonus man para sa kanila ang panalo, malaking tulong pa rin ito for the momentum they need in the upcoming SEA Games this year. And as they continue to bag more wins, hiling nila na mas lumaki rin ang komunidad ng handball players sa bansa. Sobrang ganda kasi talaga ng nabuo na community ng handball. Though it's small, the aspiring handball players, just keep playing. Maliit pa yung community pero lalaki din tayo and nakikilala lang tayo. So don't stop. Mobile Journal, Denise Valdesancho po. Hatid ang mukha ng balita. At dahil mag-aalas 3 na naman mga kapatid, alam niyo ang kasunod. Ito po ang segment na talaga magdudulot
ng tunay na pagkakaisa at ganap na demokrasya. Ito po ang I Saw the Signs. Yo! Anong edition tayo ngayon, Tito Dini? Yo! Yo, Baba! Ngayong Martes, Food Memes Edition po tayo. Okay, pakita na natin ang ating unang video tuloy. I'm on a diet. Ah. I used to eat 6 slices of pizza. Now I eat 30. Tama din naman. Anong problema dyan? Oo. May problema ba tayo dyan? Tama naman, diet, Kung nagtatrabaho nagbawas. naman tayo, di ba? At pinaghira. Hindi naman natin ninanakaw yung pizza na yan. Kasi yung slice pala, ganun. Mas malaki yung slice. Slice to a third. Hindi ko nakita Nag-grade nung mo sa math, sa geometry. Ha? Hindi ko nakita nung una. Binasa ko lang yung caption. Okay. Kala ko kasi the joke is the caption itself. Which Well, is kung New tama York naman. pizza yan, or Chicago pizza, malalaki normally mga slices. Oo. Tsaka yung Chicago, busog na busog ka nun, isa pa lang. Alam mo, may debate kung pizza ba talagang Chicago deep dish or hindi. Okay, sige. Second sign Next. natin. It started out with a kiss. How did it end up like this? Hindi ko na-gets. Parang ano lang, kunyari magda-dessert ka, isa lang, titikim lang ako. Pampalis lasa lang, gano'n. Next thing you know, napakadami ng wrapper sa tabi mo. Ay, nako. Relate na Who relate. else feels attacked? Okay, next. Yung kiss na chocolate, tangi. Oh, ano ba? Hindi ko lang na-gets. Okay. Oo. Gets mo? Yung kiss na kisses. Oo nga. Oh, sorry. Malabo mata ko. Ito na. Eulogy for Egg. He died last Friday. Thank God he wasn't beaten. Don't worry. He went over easy. He's now on the sunny side. He's definitely in a better plate. May hindi siya nasama. Sinong nagsulat niya? Hindi ko rin alam. Nasaan na yung nilaga? Hindi, dapat yung mga puns nga eh. Hindi kaya nga, walang kasamang lutong ganun. Okay, sige po, kung meron kayong mga nakitang signs, please send them to us at afternoondelighton@gmail.com. Gusto ko pa sana pag-usapan yung itlog na yun eh. Anong meron sa itlog na yon? Ano We nila? start with an egg. We started with the egg and we end with eggs. Yan. Oh. Ako, iuwi ko to. Oo nga eh. Sabi ko, sana hindi nakarinak yung ano ko, itlog na maalat ko. I-ref ko na lang ulit. Madali lang gumawa ng maalat na itlog. Okay, that will do it for us this first Tuesday of 2025. Thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise. So join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera. Have a delightful afternoon. Bakit pinaplay nila yun?